Hey guys, welcome! So, ibang vlog naman tayo. Break tayo sa bangbang at saka ibang mga DIY projects. Health update tayo and health goal for 2025. So, siguro, katulad nyo ba yung mga iba na pagpasok ng bagong taon, may New Year's resolution na magpapapayat na, ganyan-ganyan. No, parang gano'n, no? Pero ako this year, parang nag-decide talaga ako na kailangan may pagbabago. So, I need to lose weight. So, kasi pag nandito ka sa Amerika, mahirap. Mahirap mag-lose weight. Kasi mura pagkain, malaki servings. Tapos, actually, dito, makakain mo lahat ng gusto mo eh. Diba? Hindi katulad sa atin na, pangmayaman lang yung pagkain na yan. Diba? Mga ganun. Although meron ding mga mahal dito, pero syempre meron ding affordable. Pero basta, yun lang eh, mahirap magpapayat pag nasa US. So yung pamangkin ko nga si BJ, no, bago siya pumunta rito, sinasabihan ko na siya na magpapayat. Sabi niya, hindi, pagdating na lang dyan, wala pa nagpunta rito na pumayat. Walang pumunta rito na pumayat. No? So anyway, so wala akong plano din, pero this morning, bago ako nagpunta ng range, bago kami nagkita ni JR, shoutout kay JR, no? Si JR from California na lumipat dito sa Texas. Ewan ko sakto talaga eh, kasi interesado siya mag-shooting. And then bigla naman ako naging interesado sa weight loss and fitness. And yun naman ang forte niya, no? Parang eksakto. So kanina umaga, bago ako pumunta sa range, nagkukwento kami ng miss ko over breakfast. Sabi niya, pasyente namin, ganyan. Diet and exercise lang. Ganda na ng A1C. No, nasa 5 na lang ang A1C. So, tinanggal namin ng mga meds niya. Ngayon, napaisip ako, parang something struck me. No? Kasi namblema rin ako sa A1C ko, tumaas na eh. Nasa 7 na ako eh. Nasa 7 na ako. Sabi ng miss ko, pagka umakit ng 9 yan, mag-i-insulin ka na. Nakakatakot, no? And as a prepper, syempre, di ba, pag nagkaroon ng SHTF, saan ka kukuha ng gamot, yung maintenance mo. So sabi ko, no? Kung kaya naman na mawala o yung need ko for the maintenance meds, nagme-maintenance na kasi ako eh, for blood sugar, for blood pressure, mga ganun. So, malaking bagay yun. As a prepper, parang tumatak sa isip ko yun eh. Paano mo paghahandaan yung SHTF scenario na wala ka na mabibilang gamot, wala nang ospital, di ba? So, dapat ngayon pa lang, nagpe-prep ka na. Yan. So, siguro marami rin makaka-relate dito. Ngayon pala mag-prep ka na habang wala pang kaguluhan, wala pang shortage ng medicine supplies. Okay? So yun ang isip ko. After namin mag-shooting kanina ni JR, nagkwentuhan kami, humingi ako ng advice sa kanya and true enough, talaga parang ito yung forte niya. Tapos sabi niya, sige kuya, pag uwi mo, text mo sa akin yung yung weight, yung age, yung height, tapos kukumputan kita. Yan, sabi niya, okay, hinanap niya yung BMI ko, no? Tapos, yung healthy BMI range, tapos sinend niya sa akin dito sa isa kong phone, no? Ang ideal weight ko, 169.3. 190 pounds ako. Nung nakaraan nga, nung naging 188 ako, tuwan-tuwa na ako kasi hindi ako nagda-diet, tapos nag-lose ako ng 2 pounds, no? Pero grabe, 169 pala hahabulin ko. Ang sabi ko sa kanya, there was a time na motivated ako mag-lose weight. A few years ago, talagang diet, sa gabi, Quaker Oats lang kinakain ko, sa lunch lang ako nagra-rice. Hindi kasi totally pwede zero eh, kasi magkikrave ka eh, parang tinitipid mo yung sarili mo eh, parang kawawa. And naibaba ako sa 175 yung weight ko. Tapos, nung nagpa-check up ako, nagulat yung doktor ko, sabi, tama na, parang ang payat ko na daw. Parang naguhumpak. Lilit yung pisngi mo, tapos mukha kang may sakit, tapos manghihina ka.
So, advice sa akin ng kaibigan ko nga, si JR, sabi, ituloy mo lang, kuya, ganyan, normal lang yan. Magmumukha ka pa nga matanda. Oo talaga, nagmukha ako matanda. Kaya sabi ko, nung time na, ano, pangit sa akin yung payat. Pero yun lang pala yun, ano, yung adjustment ng body. Kailangan mo muna mag-lose daw ng weight para mawala yung fats. Then, saka pa lang pwede mo nang palakihin yung mga muscles mo. Oh, true enough, no? Very logical naman yung ano niya, yung suggestions niya. No, tama. First step, kailangan mo nang ano, matanggal yung fats. So, today is Friday, January 3, 2025. Ito yung start of my fitness journey, pati weight loss journey na rin. Andito ako sa bathroom. Magano ako sa document. Pwede ba pakita yung kataligo lang ako. So, kailangan ko magbawas din dito, no? Ito ang storage ng fat. By the way, noong 2023, ito inoperahan ako eh. Hindi ko na binlagyan. Cholecystectomy. So, tignan natin ang weight ko. What the heck? 198. Nag-gain ba ako? 198 over the holiday. 198 o 196. No? Hindi ko na So I think it's time. So sabi ko nga sa kanya, alam mo yung pamangkin ko, ganyan din, overweight din eh. Parang nasa 300 pounds na nga yun eh. Kaya ako na-inspire sa kanya kasi nalaman ko, dati pala 230 pounds siya. Tapos ngayon 155. Wow, okay, pwede pala yun. So ako ngayon guys, sabihin mo na 196. 196 ako ngayon. So hopefully, ma-reach ko yung 169 pero 175 masaya na ako niyan. Kasi pag 175, mag-iiba na yung waistline ko. Ano ko ngayon eh. 34, size 34. Andiyan pa nga yung mga pantalon ko na 32 eh. Kanina umaga rin, parang timely. Nung nakita ko, sabi ko, andito pa to, hindi ko na to masusuot. Mga size 32. Sabi ko, ba't di ko pa to tinatapon or pinapamigay? And then, para bang coincidence, no? Magta-target ako na mag-lose ng weight. So, sana ma-reach ko yung goal ko na 175, 170 and size 32 na waistline or lower. So, yun yan. Na-mention ko yung pamangkin ko kasi nga sobrang taba na, morbidly obese. Ang reason talaga, talaga dito, ang culprit, psychological reason to eh. Kasi ilang beses na ako sasabihan ko ng wife ko na mag-lose weight pero hindi ko ginagawa. Pero for some reason, merong okay. Merong tumatak sa isip ko kanina. Okay, sige. Pagka nag-lose weight ako, hindi na rin ako magme-medication. Pwedeng hindi na ako mag-medication. Mawawala na yung maintenance. So, magandang idea yon. So, mga preppers dyan, and alam ko, mahirap talaga mag-lose ng weight. Isa yan sa mga struggles, no? Pero na-realize ko, psychological yan. Ibig sabihin, kailangan kasi yung desire from within. Ikaw mismo, dapat gusto mo. Yung pamangkin ko, ilang beses ko sinasabi mag-diet, magpapayat, pero hindi niya ginagawa. Kasi wala siyang desire. Ako rin, ganun eh. Doon ko na-realize, no? So sinishare ko sa inyo to. Ilang beses na ako sasabihin ng asawa ko na mag-lose weight, magpapayat, pero wala akong desire. Pero ngayon, for some reason, and then sabi ko nga, looking forward ngayong 2025, nag-iisip ako ng bago sa akin. No? Kailangan may bago akong gawin. So, eto na siguro yon, fitness journey. So, kaya ako gumawa ng video na to para ma-document. Day 1 is January 3, 2025, and 196 pounds ako. No, yan, documentation to. And hopefully may ma-inspire ako na kahit gaano kahirap. Ang una nyong struggle talaga yung psychological aspect eh. Kailangan gustuhin mo eh. Kailangan mo gustuhin. Yung ibang tao, kahit sabihan mo na sabihan, hindi talaga eh. Unless magkaroon ng meaning sa kanila. Like sa akin, nagkaroon ng meaning kanina umaga. And siguro na rin, God's will na rin. Kasi nga, naka-out-na-meet ko nga to si JR, tapos ito yung forte niya, tapos nagkausap kami, for some reason, nagkausap kami about fitness, and yung weight loss nga, no?
Meron pa nga kaming usapan ng misis ko a few weeks ago. Sabi ko, alam mo ba, dala ko pa dyan yung basketball uniform ko sa St. Anne College nung CI ako doon, intrams. So that was 2007, no? So 27 years ago. Sabi ko, ano kaya i-challenge ko na isuot ko ulit sa video. Tignan natin kung kakasya. Tignan natin kung kakasya. No? Kasi iba kong damit at saka pants, iba nagkakasya pa eh. Pero yung iba ayaw na talaga. Pero since garter naman yun, baka kumasya. Baka magmukha ako suman, pero kasya pa rin. So, that's it guys. It's up to you, no? Kung anong gusto nyo gawing improvement sa sarili nyo for 2025. Pero mas maganda yung merong goal kaysa yung wala. Yung ano ka lang sa Agos, sumasabay ka lang sa Agos, kung ano lang dumating sa'yo. Hindi, mas maganda yung ikaw yung mag-determine ng destiny mo. Kaya ako kanina naisip ko, eto gagawin ko. Mag-lose ako ng weight. Ang target ko, mawala yung mga maintenance medications ko. And syempre, in the long run, yun nga, mas maging healthy. No? Although, syempre, hindi guaranteed na pag healthy ka, hahaba ang buhay mo. Syempre, meron tayong oras. Pero, kahit pa paano may chance siguro. No? Lalong-lalo na pagka nagme-maintenance medications ka. Yung dami ng iniinom ko, morning and night, may mga side effects yan. Syempre, hindi ko na lang ma-mention sa inyo. I'm sure yung ibang nagme-maintenance medications makaka-relate. So, that's it guys. Hopefully, ma-inspire kayo ba mag-start din. Kailangan natin mag-start somewhere and I think today is the day. Kasi pag nagpatumpik-tumpik ka, magugulat ka na lang. Ako nga, nagulat ako ngayon, 196. Usually, 190 lang ako eh. Na-maintain ko yung 190. Nako. So, medyo mahaba-habang mahabang laban, pero syempre kailangan nga natin simulan. So that's it guys. Let me know down below sa comments, no? Ano sa tingin nyo yung pwede nyo i-improve sa sarili nyo? Hindi naman lahat weight loss eh. Kailangan kasi may goal tayo. Kailangan hindi tayo stagnant na, eto lang ako hanggang sa mamatay, ganito na. Hindi. Yun yung yun yung part ng adventure eh. 'Di ba? Kasama yan sa adventure natin, yung ng buhay natin, yung may mga pagbabago, yung mga gandang pagbabago. So that's it guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Happy New Year everyone! And salamat sa pag-support sa channel ko. Doon sa mga first timers naman na nandito sa channel ko, and welcome. Sana magustuhan nyo yung mga contents. As much as possible, nagbibigay ako ng variety. Kasi nga sabi, variety is the spice of life. Pero pag gusto niyo ng mga guns, meron ako. Pag may mga camping, meron na ako nakaplanong camping adventures and so forth. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.